Magandang araw mga kamaharlika, or magandang hapon, magandang gabi sa mga ating mga kaibigan sa mga sulok ng mundo. So meron tayong update ngayon, meron tayong balita, konti lang, ano lang ako regarding po dito sa yung nangyari na isang OTS or Office of the Security ba meaning nun, yung nasa airport sa NAIA, na di umano nagnakaw ng $300. Well, hindi pa naman natin ma-confirm kung sure ba yun, totoo ba yun na siya yun, pero according sa nangyari sa eksena, pumasok yung pasaherong Chinese sa airport. Siyempre dadaan yan sa screening or doon sa may x-ray. Then meron namang bantay doon, di ba? Nag-manual search yata sila according sa ating pangangalap, nag-manual search sila doon sa pasahero mismo. And then yung according sa passenger, doon daw sa bag niya yung pera. Nasa bag niya. Yung bag na hand carry, hindi yung bag na maleta ha. Magkaiba po yung bag na maleta at saka yung hand carry. So nung chinek ng pasahero yung pera niya na nasa bag niya, nasa hand carry niya, biglang nawala yung $300. So nung mag-complain siya sa authorities, yung authorities naman natin kasi is okay sila ang servisyo nila, tapat sila Hindi naman natin sinasabi na merong hindi tapat, pero talagang umaksyon sila. Nung inaksyonan nila yon, sinearch nila yung mga nakabantay, yung mga gwardiya, pati yung supervisor yata at saka yung nag-handle ng x-ray machine, ay sinearch din nila yon. So nakapagtataka na yung may isa na umalis agad bigla during the conduct of the search. Hindi niya napansin, makita niyo naman dyan sa hindi lang natin pwede kasi i-upload yung actual footage or yung clip, kasi magkakaproblema po tayo sa copyright violation. So makita nyo dyan sa nilagay natin na sa thumbnail, nakalagay dyan na sinusubo na yung yung pera yata, sabi nila pera. And according sa passenger, according sa sa suspect, ang ginawa niya is nag-deny siya. Yung suspect nag-deny siya, sabi niya chocolate daw kinakain. So matalino naman yung ating mga kinaukulan, kasi for the benefit of the case, nagsabi sila na hindi naman pwede na chocolate lalaklakan mo pa ng tubig, kasi uminom pa siya ng mineral water and the assumption doon sa nakita sa video, doon sa may CCTV footage, talagang mabilis talagang sinusubo niya ng sapilitan yung yung kung ano may pinasok niya sa bunganga niya. And accordingly sa administrator ng OTS, Office of the Security, si Sir Oplaska, according sa kanya, kung babantayan mo o titingnan mo talaga yung yung footage, parang hindi normal sa isang tao na kumain ng tsokolate na talagang sinasaksak niya, pilit niya pinapasok sa bungaga niya o sa lalamunan niya. Ang tsokolate maliit naman hindi naman, impossible naman talaga. So yun ang assumption nila. So ngayon ang conduct na ginawa ng ating authorities sa Office of the Security, sasampahan nila ng administrative case. So administrative case, according sa konting kaalaman ko, ibig sabihin case yun, matatanggal siya sa trabaho niya. And pwede siya, pag natapos siya sampahan ng administrative case, sasampahan siya ng criminal case. So yung criminal case na yun is mapafile lang yun with the help or with the cooperation of the victim, yung Chinese national. So I don't think so na makikipagtulungan pa yung Chinese national. I don't think so. Ito opinion. Okay, komentaryo muna tayo mga kamaharlika. Bali sa akin, bilang
traveler, no? Or talagang almost in a year, talagang nagta-travel ako bilang isang OFW. Kasi isa akong welfare officer dati sa recruitment agency. So inantay ko lang din po itong pag-open ng Kuwait, kung ma-open pa man ito. Lagi ako nagta-travel kasi naikot ko na yan from Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, and Dubai. Naikot ko na po yan. So nakakabahala lang kasi tayo mga OFWs, hindi naman tayo ibig sabihin na tayo ay burara. Minsan kasi sa mga hand carry natin na mga bag, minsan nandun yung pera natin dahil minsan gahol tayo sa oras, nagmamadali. Hindi ko naman sinasabi na magdanakaw ang mga nasa taga-airport. Pero just imagine mga kamaharlika, imaginein lang natin na security pa mismo. Siya yung tagabantay, ha? Siya yung tagabantay ng ng ating safety, ng ating seguridad. Bakit magkakaganon na So very alarming po mga ka-OFW. So yun lang komentaryo ko na meron akong recommendation sa ating pagta-travel. Kung maaari yung pera natin, kung marami tayong pera, is ilagay natin i-deposit natin kung may bank tayo. Kung wala naman tayong bank, pwede naman siguro ipadala lang muna natin sa katiwala natin gaya ng pamilya, tatay, nanay, anak, asawa, and then saka mo kunin kapag nakauwi ka na para safe, kasi hindi natin mamalayan. Hindi ko sinasabi na yung mga security lang ang nagkakaganon. Ang pera kasi is isa sa source of temptation ng paggawa ng isang krimen ay yung pera. Remember that, mga kamaharlika. So, yung hand carry natin, talagang kung kaya natin, wag nating lagyan ng pera, alahas, diamante. Wag natin ilagay yung mga pera natin dyan o yung mga mamahaling gamit, gadget. Wag natin ilagay din yung mga gadget natin, lalo yung mga naka-iPhone. Ingatan po natin yan, ha. Pero I hope na wag na mangyari sana to uli at gumawa ng aksyon yung ating gobyerno. Kasi doon sa case, talagang administrative case lang ang pwede. Hindi siya tanggalin lang sa trabaho. So far, ang narinig ko kasi is nasa 16 to 17,000 ang salary. So bilang opinion ko lang naman, dapat kaya ng government natin tustusan, taasan na lang sweldo nila, baka hindi na magnakaw yan. Kasi in that case, in that event, ang nangyari siguro ngayon, nagsisisi na rin yung mga wala naman taong perfect, eh. Pero kung kaya natin na wag na tayong magbigay ng lead or magbigay ng way na matempt karon ng temptation ng isang tao, kasi when sa temptation hindi naman kaya kunin siguro rin. Liban lang kung talagang gawain ni magnanakaw siya. So as of now, antabayan na natin ang susunod na update doon sa Pwede naman kayo manood diyan sa mga natin, sa mga channel natin na yung mga station ng mga TV. Pwede yan. So meron naman silang online, and then masusubaybayan natin yan. So thank you so much po mga kamaharlika. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam.